May kinalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo, hindi. Opo, yes. Siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan ng COA na hindi kami sundin? It was just a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them. Due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings, may I move to cite Attorney Lopez in contempt. I am a person and I am trying to cooperate. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. She may not like how I answer, but I am answering. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko po siya kilala, ma'am. Imagine myself cutting his head. House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Hindi naman tayo araw-araw nakakadinig o nakakapanood ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Lumalabas, madaling araw, naka-live siya, online, nakasalampak sa sahig, madilim, parang Blair Witch Project yung dating. At sinasabi niya, i-censor niyo na lang ha. Bongbong Marcos. Paulit-ulit minumura niya yung presidente. Ako, I'm not necessarily a fan of the president. Pero kung titingnan natin yung issue ng tama at mali, clearly mali na ginawa yun ng vice president na pinagmumura yung presidente. At hindi lang yun. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, sinabi niya, kumontak na siya ng papatay. Assassin, in short. Para patayin yung presidente, yung first lady, at yung Speaker of the House kung meron daw mangyari sa kanya. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ang claim niya, that was a conditional threat. Pero sa presinto na siya magpaliwanag. Dahil sabi ng mga eksperto sa batas, there's no such thing as a conditional threat. A threat is a threat. Sinabi niya, di ba? Kung hindi nga siya Duterte, matagal na sigurong kalaboso yan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Baliw. Baliw itong taong to. Tinitrete ng presidente, ang first lady, ang Speaker of the House. You're the highest elected lawyer. You know what a threat is. Hindi niya pwedeng sabihin na conditional yung threat naman eh. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sinabi ko naman yun na pag namatay ako, habulin nila. But wait a minute. There is no such thing as a lawyer. She must know that there is no such thing as a conditional threat. Once you threat, it is there. Once you give a threat, it is already a crime. Yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Nagulat ako. Kasi gaya ng rinig ko kanina. Ngayon lang ako nakakita
ng Vice Presidente. Kasi kailangan nating ilagay sa konteksto eh. I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. my duties as Vice President of the Philippines. Bilang Vice Presidente, ang pangunahin at in fact, pwedeng i-argue na sa ilalim ng konstitusyon, kaisa-isa mong trabaho ay ikaw ang papalit sa presidente kung sakaling may mangyari sa presidente. Kung yung presidente ay mamatay, mag-resign, matanggal sa pwesto, yung mga ganun, yung ganun tipo. Yun ang pinaka-pangunahing trabaho ng Vice Presidente. So kung yung Vice Presidente mismo na siya ang papalit, sa kanya manggagaling yung banta. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Meron ako kinausap, napapatayin yung presidente. Kahit nasabihin pa niyang, ang nakalagay na termino doon sa impeachment ko, may suspensive condition. Ibig sabihin, mangyayari lang kung sakaling meron din akong may mangyari din sa akin. Diba? Kahit paano, banta pa rin siya. Diba? Inamin mo sa harapan ng buong Pilipinas, diba, na meron kang kinausap para patayin ng presidente. Naku, para sa akin, isang bagay yun na hindi binibring up na bilang joke, diba? O biro. Kasi, diba, napakalaki ng implikasyon nun. Kung yung Vice Presidente ay magsasalita tungkol sa pagpatay sa presidente, ang laking kaguluhang maidudulot doon sa ating sistema. Dahil kung pwede palang gawin yun, di ba? Baka nakakatakot ang implikasyon, di ba? Kung ikaw ang papalit, tapos meron kang ganitong klaseng pagbabantang gagawin, malaking kaguluhan ang maidudulot doon. At ito yung hindi ko makakalimutan dyan. No joke. No joke. Sinabi pa talaga niya, no joke. Di ba? Hindi ko makakalimutan. No joke, no joke. Inulit pa niyang ganyan. Para malinaw na seryoso siya at hindi siya nagbibiro. Ang tanong ko kay Sara, ba't nasabi yun na pag namatay siya, patayin si BBM? Samantalang presidente, vice president siya, parang pangit pakinggan Para sa akin pangit pakinggan. Dapat silang nanunungkulan, silang nasa pinakamataas na pwesto. Dapat hindi sila basta-basta nagbibigay ng ganyang salita kasi maraming nakikinig. It's all about revenge. Parang if gagawa ka ng parang non-stop revenge na yung mangyayari. Parang ubusan lahi, parang ganun ba yung mangyayari dito. Kasi I've seen another interview with her where she said she never threatened to kill women. So I just found it very funny because she's contradicting herself. It's very insulting kasi especially they ran together. They were in the same party. Very irresponsible. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. May tatlong grounds na sinasabi kung bakit ito ay mali. Yung pagbabanta sa presidente, kay First Lady, at sa Speaker of the House. One, dahil ito ay violation ng Constitution at ng mga batas. Pangalawa, ito ay high crime o mataas na krimen. Ito yung kategorya ng mga krimen na kumbaga talagang makapipinsala sa bansa natin sa pagpapatakbo. At isa, betrayal of public trust. So, ito yung tiwala ng publiko dun sa mismong gobyerno niya. Solid to dahil ang vice presidente mo ay nagbabanta na patayin ang presidente at asawa niya. At hindi ito pagbabanta lang na simpleng papatayin kita. Mabigat ito dahil hindi lang siya simpleng nasabi, ito ay pinagplanuhan. Ako tingin ko, dahil una, mismong salita niya yun. Di ba? Siya talaga nagsalita doon. So ang pagdidesisyonan na lang ng mga senator judges dyan ay yung bang sinabi niyang yun ay sa kanilang palagay mabigat enough para i-take na either culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust or other high crimes. Pero
Ako yung katotohanan na sinabi nga niya yun, na seryoso yun. Hindi yun isang biro o hindi yun isang joke. Klarong-klaro yun dun sa mismong salita at sa video na nilabas na mismo. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Hindi biro yung mga akusasyon laban sa kanya. Napakaseryoso ng mga di umano yung mga offense na nakomit niya bilang isang halal na public official. Itong tinatawag na impeachment process, ito yung paraan para mapanagot natin yung mga impeachable officials ng ating bansa kung meron man silang nagawang impeachable offense. So, pumapasok dito yung issue ng accountability. At ang basic na tanong dito, dapat pa bang manatili sa pwesto itong ganitong klaseng opisyal sa kabila na nakagawa siya ng impeachable offense na tinatawag. So, napaka-importante yung magawa ito. Hindi pwede magkalimutan dahil hindi po biro yung mga accusations laban sa kanya. All of this lies, it is a culture of impunity. Pag pinabayaan nyo yan, yung mga nakikinig, pag pinabayaan nyo yan, paano na kung kayo yung biktima? One day, you will be a victim. You will be a victim of kidnapping because there's lawlessness in the streets. Your son will be arrested for false charges, for being a drug trafficker, a drug user. Why? Because it's a culture of impunity. It's a culture of lawlessness. It has happened in Davao. You can see, everything happens there. The killing fields, every day happening there. Yung mga, so, dapat makialam. It's misuse of public funds because graft and corruption yun eh. Yung evidence speaks for itself. Pag tinignan mo yung mga signature, pwede bang 10 tao pare-parehong signature, ibang pangalan? May patay na binigyan pa ng confidential funds. May certificate of death. So, incredible. Ikaw, subukan mo. Pumasok sa 120 million in 11 days. Tapos yung mga safe houses ay sobrang mahal. No? Talo pa yung mga pinaka first class na mga hotel. No? So, kaya medyo makakatay siya dyan. Lalo na may paper trail yan eh. Okay ba sa atin na milyones na pera natin bilang nagbabayad ng buwis, hindi natin alam kung saan dinala ng Vice President? Hindi ba parang ginagago tayo? No? Sinampal-sampal ka, dinuraan ka pa, tapos pinunas pa sa mukha mo yung dura.